Kamusta mga ka-amazing? Alam nyo ba, hindi lang tao ang marunong magplano, gumamit ng tools, makaalala ng mukha, at makaramdam ng emosyon? Sa mundo ng mga ibon, may ilan na sobrang talino na parang may sariling diskarte, memorya at personalidad. Kaya sa video na ito, alamin natin ang mga pinakamatalinong ibon sa buong mundo. Mula sa mga ibon na eksperto sa direksyon hanggang sa mga uwak at loro na kayang mag-isip na parang batang tao. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 9, pigeon o kalapati. Ang kalapati ay madalas nating makita sa plaza, simbahan, parke at lansangan. Pero wag nating maliitin ang ibong ito ka-amazing dahil sa likod ng simple nitong itsura ay may napakahusay na utak pagdating sa direksyon at memorya. Kilala ang mga kalapati bilang navigators ng kalangitan dahil kaya nilang makabalik sa kanilang tahanan kahit dalhin sila sa napakalayong lugar. Isa sa pinakakahangahangang kakayahan ng kalapati ay ang paggamit nila ng visual memory. Kaya nilang tandaan ang daan-daang larawan, hugis, kulay at ruta. Para silang may sariling mapa sa utak. Hindi lang sila umaasa sa isang palatandaan. Ginagamit nila ang araw, amoy ng paligid, magnetic field ng mundo at mga landmark para mahanap ang tamang direksyon. Dahil dito, ginamit ang mga kalapati noong unang panahon bilang messenger birds. Bago pa naimbento ang cellphone, internet at modernong komunikasyon, kalapati ang isa sa mga pinagkakatiwalaang tagapagdala ng mensahe. Ang kalapati ay patunay na minsan ang ibong araw-araw nating nakikita ay may talinong hindi natin agad napapansin. Number 8, Clark's Nutcracker. Isang ibong kilala sa pambihirang memorya. Kung ang tao minsan ay nakakalimot kung saan nilagay ang susi, ang ibong ito naman kayang tandaan ang libu-libong lugar kung saan niya itinago ang pagkain. Karaniwan nilang ibinabaon ang mga binhi sa iba't ibang parte ng kagubatan upang may makain sila pagdating ng taglamig. Ang nakakabilib dito, ka-amazing, hindi lang 10 o 20 taguan ang natatandaan nila. Umaabot ito sa libu-libong lokasyon. Kahit matabunan ng niebe ang paligid, kaya pa rin nilang balikan ang maraming pinagbaunan nila. Ibig sabihin, may napakalakas silang spatial memory o memorya sa lugar at direksyon. Ang talino ng Clark's Nutcracker ay mahalaga rin sa kalikasan dahil sa pagtatago nila ng mga binhi, may mga butong hindi na nila nababalikan at kalaunan ay tumutubo bilang bagong puno. Kaya hindi lang sila matalino para sa sarili nilang kaligtasan, nakakatulong din sila sa pagkalat at paglago ng kagubatan. Number 7, Jackdaw. Ang jackdaw ay maliit na miyembro ng pamilya ng uwak. Pero huwag kang magpapaloko sa laki nito. Kahit maliit, matindi ang social intelligence ng ibong ito. Marunong silang makipag-ugnayan sa kapwa ibon. Nakakabuo ng matibay na relasyon at may kakayahang umintindi ng galaw at tingin ng ibang nilalang. Isa sa kakaibang talento ng jackdaw ay ang pagbabasa ng direksyon ng mata ng tao. Kapag tinititigan sila o may tiningnan ng tao, kaya nilang mapansin kung saan nakatuon ang atensyon. Hindi ito simpleng reaksyon lang, dahil ipinapakita nito na naiintindihan nila na ang mata ay may kaugnayan sa intensyon o interes ng isang nilalang. Sa mundo ng mga ibon, mahalaga ang ganitong talino. Sa pamamagitan ng social awareness, mas mabilis nilang nalalaman kung sino ang banta, sino ang kakampi, at saan may pagkain. Kaya ang jackdaw ay magandang halimbawa ng ibong maliit man sa katawan pero malaki ang talino pagdating sa pakikibagay at pakikipag-ugnayan. Number 6, Cockatoo. Sa number 7 ay ang cockatoo. Isang ibong kilala hindi lang sa ganda at ingay, kundi pati na rin sa emosyonal na talino. Ang mga cockatoo ay bahagi ng pamilya ng loro at napakahusay nilang makipag-bonding sa tao at sa kapwa nila ibon. Kapag inalagaan, mabilis silang nakakabuo ng attachment at minsan ay nagpapakita pa ng lambing, selos o pagkainip.
Bukod sa emosyonal na katalinuhan, kilala rin ang kakatu sa kanilang problem-solving skills. May mga kakatu na kayang magbukas ng luck, magmanipula ng bagay at humanap ng paraan para makatakas sa hawla. Para silang maliit na escape artist na hindi madaling pigilan kapag may gusto silang gawin. Mas lalo pang nakakabilib, may mga kakatu na marunong sumabay sa ritmo ng musika. Hindi ito basta-bastang paggalaw lang. Dahil ipinapakita nito na may sense sila ng timing at beat. Kaya ang kakatu ay hindi lang cute at maingay. Isa rin silang ibon na may emosyon, diskarte at kakaibang talino. Number 5. Eurasian Jay. Ang Eurasian Jay ay isang ibong mahusay magtago ng pagkain at gumawa ng plano. Tulad ng ibang corvids o pamilya ng uwak, ang ibong ito ay may matinding memorya at kakayahang mag-isip ng mas advance. Kapag may sobra silang pagkain, itinatago nila ito sa iba't ibang lugar para magamit sa susunod. Ang mas nakakagulat, ka-amazing, may mga pag-aaral na nagpapakita na kaya nilang isaalang-alang kung ano ang maaaring kailanganin ng ibang ibon sa hinaharap. Para bang naiintindihan nila na may ibang nilalang na may sariling pangangailangan. Napaka-advanced nito para sa isang ibon dahil hindi lang ito basta memorya. May kasama na itong planning at social understanding. Marunong din silang mag-ingat kapag may ibang ibon na nanonood habang nagtatago sila ng pagkain. Kapag alam nilang may nakakita, maaari nilang ilipat ang pagkain sa ibang taguan. Ibig sabihin, may awareness sila na baka nakawin ito ng iba. Kaya sa number 6, ang Eurasian Jay ay patunay na ang talino ay hindi lang sa pagsasalita, kundi sa pagpaplano at pag-iingat. Number 4, European Magpie. Ang European Magpie ay isang ibong kabilang din sa pamilya ng corvids. Kilalang magpie sa pagiging mausisa, matalino at mabilis matuto. Ngunit ang pinakakahangahangang bagay tungkol sa kanila ay ang kanilang kakayahang makapasa sa tinatawag na mirror tests. Ang mirror test ay ginagamit para malaman kung may self-recognition ng isang hayop. Ibig sabihin, alam ba nilang sarili nila ang nakikita nila sa salamin? Karamihan sa mga hayop ay inaakalang ibang nilalang ang reflection nila. Pero ang European Magpie ay isa sa napakakaunting hayop na hindi unggoy o ape na nakitaan ang ganitong kakayahan. Dahil dito, itinuturing ang European Magpie na isa sa mga pinakamatalinong ibon sa mundo. Ang kakayahang makilala ang sarili ay senyales ng mataas na level ng awareness. Kaya hindi lang sila basta ibong mahilig sa makikinang na bagay. Sila ay may utak na kayang umabot sa antas ng pag-unawa na bihira sa karamihan ng mga hayop. Number 3, Kea Parrot. Ang Kea Parrot ay isang kakaibang loro mula sa New Zealand. Kung ang ibang ibon ay kilala sa pagkanta o paggaya ng boses, ang Kea naman ay kilala sa pagiging sobrang mausisa. Madalas silang tinatawag na clowns of the mountains dahil mahilig silang maglaro, mga likot at sumubok ng kung ano-anong bagay. Pero sa likod ng pagiging playful nila ay isang napakatalinong utak. Ang Kea ay mahusay sa pag-solve ng mechanical puzzles. Kaya nilang buksan ang mga takip, dahilahin ng mga bahagi ng gamit, at hanapin ang tamang sequence para makuha ang pagkain o reward. Hindi sila basta sumusubok ng random, natututo sila mula sa karanasan. Dahil sa sobrang kuryosidad nila, minsan ay nagiging pasaway sila sa mata ng tao. May mga Kea na nangangalikot ng sasakyan, backpack at kagamitan ng turista. Pero para sa mga scientist, ang ugaling ito ay ebidensya ng kanilang intelligence. Ang Kea Parrot ay isang ibong parang batang makulit pero napakatalino. Number 2, African Grey Parrot. Sa number 2, isa sa madalas ituring na pinakamatalinong ibon sa buong mundo. Kilala sila sa kakayahang magsalita, gumaya ng tunog at matuto ng napakaraming salita. Pero hindi lang basta panggagaya ang kaya nila. Ka-amazing! Ang mas kahanga-hanga ay kaya nilang gamitin ang mga salita sa tamang konteksto.
Ang African Grey Parrot ay kayang matuto ng pangalan ng bagay, kulay, hugis at minsan maging simpleng konsepto. May mga kilalang African Grey na nakakapagsabi kung ano ang gusto nila, nakakasagot sa tanong at nakakagamit ng salita hindi lamang dahil naririnig nila ito, kundi dahil naiintindihan nila ang sitwasyon. Dahil dito, naging paborito sila ng mga scientists na nag-aaral ng animal cognition. Ipinapakita ng African Grey Parrot na ang pagsasalita ay hindi lang talento. Maaari rin itong maging senyales ng mas malalim na pag-iisip. Kaya sa number 2, ang ibong ito ay parang maliit na genius na may pakpak at tuka. At ka-amazing! Nandito na tayo sa tuktok ng ating listahan. Number 1, Raven. Isa sa pinakamatalinong ibon at isa sa pinakakahangahangang hayop sa buong mundo. Kilala ang Raven sa talinong inihahambing sa isang batang nasa edad na 7. Hindi lang sila marunong matuto. Kaya rin nilang magplano, mag-obserba at gumawa ng desisyon batay sa sitwasyon. Ang Raven ay kayang gumamit ng tools, magtago ng pagkain, at tandaan kung sino ang maaring magnakaw nito. Kapag may ibang Raven na nanunood, maaari nilang lokohin ang nanunood sa pamamagitan ng peking pagtatago ng pagkain. Ibig sabihin, marunong silang manlinlang at mag-isip ng strategy. Isang bagay na nagpapakita ng advanced intelligence. Mas nakakabilib pa, may kakayahan ng Raven sa abstract thought o mas komplikadong pag-iisip. Kaya nilang intindihin ang cause and effect, magplano para sa hinaharap at matuto sa pamamagitan ng pagmamasid. Kaya hindi nakapagtataka kung sa maraming kultura, ang uwak ay simbolo ng misteryo, karunungan at katalinuhan. Sa listahang ito, ka-amazing, ang Raven ang tunay na hari ng talino sa mundo ng mga ibon. At yan nga mga ka-amazing, ang 10 pinakamatalinong ibon sa buong mundo. Mula sa kalapating eksperto sa direksyon hanggang sa uwak na parang may utak ng isang bata. Makikita natin na ang katalinuhan ay hindi lang nasusukat sa laki ng katawan. Kaya sa susunod na makakita kayo ng ibon, huwag nyo agad isipin na simpleng hayop lamang ito. Baka sa likod ng mga pakpak na yan ay may utak na marunong magplano, makaalala, matuto at dumiskarte para mabuhay. Kung nais mo pa ng mga ganitong klase ng video, ka-amazing! Huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.